coming for to carry me home. Swing low, swing low, sweet chariot, come. Magandang gabi po sa ating lahat at happy midweek. Para po sa ating pag-aawitan, ating pong awitin ang Give Me the Bible. Storm can hide that peaceful regions beaming. Since Jesus came to seek and save the lost, give me the Bible, holy message shining. The light shall guide me in the narrow way. Precept and promise, law and love combining, till night shall vanish in eternal light. Give me the Bible when my heart is broken. It's when sin and grief have filled my soul with grief. The open all the faith's lamp to show my Savior near. May the Bible, holy message shining, thy light shall guide me in the narrow way. Precept and promise, law and love combining, till night shall vanish in eternal light. Give me the Bible, all my steps enlighten. Teach me the danger of these realms below. That lamp of safety o'er the gloom shall brighten. That light alone the path of peace can show. Read the Bible, holy message shining, thy light shall guide me in the narrow way. Precept and promise, law and love combining, till night shall vanish in eternal light. Para po sa ating pagsisimula, ating pong awitin ang To God Be the Glory. Tayo pong lahat ay magsitayo. To God be the glory, great things He has done. So
Tayo po ay lumuhod para sa ating panalangin. Mahabagin naming Ama na nasa mga langit, Panginoon, narito po kami sa dakong ito, tiklop-luhod, nagsusumamo po sa inyo sa gabing ito. Kami po, Panginoon, ay patuloy na sasamba sa inyo. Dahil kayo po ang aming Panginoon na may likha ng sanlibutan ito, ang lahat ng aming mga natatanaw at nagpahiram ng aming buhay. Kayo po ang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. At ibinabalik po namin ang papuri at pasasalamat sa oras na ito. At kami po ay inyong patnubayan sa aming pakikinig, sa aming pag-aaralan ngayong gabi, ang mensahe na dadalhin po ni Brother Ranis na siyang magpapaliwanag sa amin. Ang mensaheng ito ay alam po namin na ito po ay magbibigay sa amin ng katatagan ng aming pananampalataya. Kaya Panginoon, kami po ay inyo pong busugin sa gabing ito at kami po ay inyong linisin ang aming puso't isipan upang sa ganon maunawaan po namin ang mga bagay-bagay na siyang magbibigay sa amin ng kalakasan ng aming pananampalataya. Salamat po, Diyos, dahil meron kaming mga kapatid na patuloy na nananinindigan na maglingkod po sa inyo. Kaya't pagpalain niyo po ang bawat isa at kami po ay humihingi ng kapatawaran sa aming mga nagawang kasalanan at sa aming mga pagkukulang. Ito po ang aming mga dalangin na pasasalamat. Alang-alang sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. So magandang gabi sa ating lahat mga kapatid. Ngayon po ay nasa pangalawang linggo na tayo, no, Brother Ronnie? December 17. So ilang araw na lang, ilang days na lang ay tayo ay lulundag na sa taong 2026. Kaya mga kapatid, alam namin na maraming pagsubok sa ating buhay na nararanasan, bagamat ay patuloy pa rin tayong narito ngayon upang humawak ng mahigpit sa pagpapala ng ating Panginoon. At sa gabing ito, tayo po ay pinangunahan ni Sister Alaysa Mascardo na siyang nagbigay sa atin ng awitin. At ang inyo pong lingkod, siya po yung nagbigay sa inyo ng pangunang panalangin at ganoon na rin po ang inyo pong presider sa gabing ito. At sa ating special song ay paglilingkuran po tayo ni Brother June Mascardo. At muli natin maririnig ang kanyang tinig upang may bahagi niya ang talento na ibinigay sa kanya ng ating Panginoon. So muli, sa gabing ito mga kapatid, ay binabati ko kayo ng Happy Midweek sa ating lahat. May pa pala tayong prayer band. Kasi nung nakaraan parang wala na tayong time kaya yung nasa isip ko wala na rin. So sino po yung ating mga kapatid na merong prayer request o pasasalamat sa ating Panginoon sa mga biyayang natanggap at sa mga pagsubok na ating nararanasan ngayon sa panahong ito? Ano po yung ating mga kahilingan, mga kapatid? Magandang gabi po sa ating lahat. Ako ay nagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon sa patuloy niyang pagpapala sa ating lahat, lalo tigit sa ating buhay at kalakasan. Salamat din na kahit sa papaano pa din ay tayo nandito upang papurihan siya tuwing midweek prayer natin.
aking hinihiling sa inyo mga kapatid, isama natin sa dalangin ang ating mga kapatiran na minsan hindi natin nakakasama dito sa ating baysambahan, lalo na sa kapag sambang gabi. Atin ding isama sa panalangin mga kapatid ang ating singing group na ito ay maging tagumpay upang tayo ay magamit din sa gawain ng Panginoon. Yun lang po. Nagpapasalamat po ako sa akin po na inabayan niya po ako sa aking pag-aaral at naka-enroll na po ako. Na-register na rin po doon na pasado na rin po ako sa first sem namin. Ngayon po current second sem. Nawa po, pag-pray niyo po ako na i-guide po ako ng Panginoon na natutupad ko po pa rin yung kanya pong will sa akin nang hindi ko po, nawa makapag-aral po ako na maayos na hindi ko po nalalabag ang will po ng Panginoon para sa akin. And then, idalangin din po natin yung atin pong mga kapatiran, mga kabataan po. Nanawa po, maging active po sila muli. At ang atin po mga kapatiran na hindi po natin kasama sa pagsamba, ano man po ang kanilang mga dahilan, mayroon man po silang karamdaman. Nawa po sila ay makasama na natin muli sa pagsamba po natin dito po sa iglesia. So meron pa po mga kapatid. Atin pong idalangin din po yung aking pamangkin na nasa Pasay. Ngayon po ay meron siyang pinagdadaan ng trauma. At nung nakaraang mga araw ay may mga message sa akin humihingi ng tulong. Nagtatangka siyang kitilin ang kanyang buhay. Sinend niya sa akin yung picture dito sa ay may sugat siya dito sa kanyang pulso at nagtatangkang magpakamatay dahil sa mabigat na problema ang kanyang pinagdadaanan. So siya po ay si Nasha Neri, ang aking pamangkin. Yun yung pinaka-paborito kong pamangkin sa lahat eh. Pero although paborito ko naman lahat, pero meron talagang isang malapit sa puso ko yung batang yon. So nais kong hilingin sa inyo na ating isama sa ating dalangin si Nasha Neri, ang aking pamangkin. Meron pa po mga kapatid? So kung wala na po ay uulitin ko po. Panalangin natin po, isa-isa na lang po, no? So, Sister Mascardo, panalangin natin ng mga kapatiran na muling akayin ng Panginoon sa ating pagsamba para sama-sama tayong magkaisa tayo dito sa ating pananalangin at pagsamba sa Diyos. At ano pa yun, Sister? Yun lang po ba yung sa... Ayun, yung yung singing group, yung choir na binubuo natin, ay nawa, dalangin din natin sa Panginoon upang patuloy silang mag-practice sa panahon na ito. At si Brother Alvin Mascardo ay pinapasalamatan din niya ang biyaya na kanyang tinanggap, kanyang pasasalamat sa Panginoon dahil siya po ay nakapasa sa first sem. Anong grades mo? Siguro nakakuha ng mataas. So purihin ang Panginoon dahil napakabuti niya. At yung mga kabataan din na kanyang kasamahan dito sa ating church ay ating ipanalangin din upang patuloy silang sumama sa ating pagsamba para hindi po sila maligaw ng landas. At yung aking pamangkin, si Nasha Neri, ay susumamo ako sa inyo na nawa po ay matulungan natin sa pamamagitan ng panalangin dahil nagtatangka siyang magpakamatay. So yun po, isa-isa na lang natin iluhod mga kapatid ang ating panalangin para sa ating mga kapatid.
When upon its billows you are tempestuous, when you are discouraged thinking all is lost, count your many blessings and one by one. Count your many things the Lord has done. Count your blessing and one by one. Count your blessings, see what God hath done. Count your blessing, name them one by one. Count your many blessings, He has not done. Are you ever burdened with a lot of care? Does the cross seem heavy you are called to bear? Count your many blessings, every thou will find, and you will be singing as the days go by. Count your blessing, name them one by one. Count your blessings, see what God hath done. Count your blessing, name them one by one. Count your many blessings, see what God hath done. When you look at other with their lands and gold, think that Christ will promise you His wealth untold. Count your many blessings that He cannot buy, no rewards in heaven or you and I. Count your blessing, name me one by one. Count your blessings, see what God hath done. Count your blessing, name the one by one. Count your many blessings, see what God hath done. So amid a conflict, whether great or small, do not be discouraged, God is over all. Count your many blessings, angels will attend. Help me comfort, lead you to your journey's end. Count your blessing, name them one by one. Count your blessings, see what God hath done. Count your blessing, name them one by one. Count your many blessings, see what God hath done. Okay, magandang gabi sa inyong lahat, mga minamahal ko mga kapatid. Happy midweek. At pasalamatan natin ang mensahe na ibinigay sa atin, Brother John, na kung saan ay nagbibigay sa atin ng pag-asa, kasiyahan sa pagpapala na ibinigay ng Diyos. Kung iyong bibilangin ang mga pagpapala, napakarami, mga kapatid. Mas marami ang pagpapala kaysa kabiguan. Kaya kung marami pa ang kabiguan, wala na tayong mapupuntahan. Wala nang pag-asa pang makita. Wala nang liwanag pa na masisilayan. Dahil ang kabiguan ang nananaig. Pero kung mayroon mang kabiguan na 1,000 na dumating, 1,000,000 ang pagpapala. Amen? Yan ang kabutihan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kahit sa bansa, kahit sa isang asosasyon, organisasyon, anumang sistema, ang kapatid. Sapagkat ang Diyos ang humahawak sa rinda sa buong sanglibutan. Pagdating sa pagpapala, lalo higit sa bayan ng Diyos, kaya napakatukma ang atin pong mensahe na atin pong mapakinggan ngayong gabi na matagpuan natin dito sa aklat ng Obadias sa karanasan ng bayang Israel nang sila ay
muling ipanunumbalik ng Panginoon sa lupain na kanila pong na ibinigay ng Panginoon sa kanila. Kaya magandang gabi sa lahat po ng narito at kahit sa gabi-gabi, sa gabing ating pong pagsamba, Miyerkules, ay medyo ito'y tinatawag na crisis. Una, wala po tayong ilan lang itong mga kapatiran na sa paligid ng ating simbahan. At kadalasan ay nasa malayo, no? Kaya ang makakarating dito ay yung available. Higit sa lahat may sasakyan at yung narito sa paligid ng ating simbahan. Kaya dalangin din natin na ang ating pong project o panukala na sasakyan, service ng ating iglesia ay malaking tulong po ito, lalo tigit sa ganitong panahon ng ating pagsamba, sapagkat ito po ay magagamit sa mga kapatiran nating nasa malayo ng ating pong iglesia, na dito po sila nagiging membro at pwede po sila na mapupuntahan. No? So, kung mayroon po tayong jeep or multicab na masasakyan na hindi bababa sa 15 tao, no? Malaking bagay na po yan, mga kapatid. Okay? So, patuloy po tayo dito po sa ating pag-aaral na kung saan ating makita dito sa Amos 9, ang talata ay 11, ang manunumbalik ang Israel. At ito ay ipapanumbalik ng Panginoon ang Israel. Sapagkat noong panahong 586 BC, noong bumagsak ang Jerusalem, no? Itong si Edom na siyang si Esau ay kanya pong ikinatuwa o kaya ikinagagalak na ang Jerusalem na Israel ay bumagsak. Nawala sila sa kanilang bayan sapagkat sila ay naging bihag, mga kapatid. At sa kanilang pagiging bihag, sila ay tumutulong doon sa mga bumibihag sa kanila. Kaya ang nangyayari, imbis na tutulungan ni Edom itong si Jacob, sapagkat kanya itong kapatid, ang nangyayari, mga kapatid, ay kanya itong ikinagalak na sila ay masakop at malagay sa kamay ng mga kalaban, no? Sabi dito sa Obadias 1, ang talata ay 5. Kung sa gabi dumating ang magnanakaw, ang kinukuha lamang nila'y ang kanilang magugustuhan, sapagkat ang mga tao ay namimitas. Okay. Okay, dito tayo sa Gis, no? 10. Obadias 1:10. Dahil sa ginawa mong karahasan sa angkan ng kapatid mong si Jacob, yan, sa kahihiyay, malalagay ka sa at mahihiwalay sa akin magpakailanman. Pinanood mo lamang sila ng araw na pasukin ng mga kaaway. Kasinsama ka ng dayuhan, ng mga dayuhang nananamsam at naghati-hati sa kayamanan ng Jerusalem na kanilang tinangay. Hindi mo dapat ikinatuwa ang kapahamakan, sinapit ng iyong kapatid sa lupain ng Hoda. Hindi ka dapat nagalak sa araw ng kanilang pagkawasak. Hindi ka dapat naging palalo sa araw ng kanilang kasawian.
hindi mo dapat pinasok ang lungsod ng aking bayan ni pinagtawanan ng kanilang kasawian at sinamsam mo pa ang kanilang kayamanan sa panahon ng kanilang kapahamakan. Hindi ka dapat nag-abang sa mga sangang daan upang ang mga puganti doon ay hadlangan. Hindi mo dapat sila inilagay sa kalaban sa araw ng iyon ng kanilang kapahamakan. Ito ang ginawa ni Esau, na siyang si Edom, mga kapatid. Na itong kanilang kasawian ng Jerusalem, ng Israel, ay sobrang lugmok sila, mga kapatid. Wala na silang natitira pa sa kanilang sarili. Sinamsam pa sila ni Edom. So, kaya itong aral na ating makikukuha dito, mga kapatid, na minsan mayroon tayong mga kapatid na kinainisan natin, na kinamuhian natin. Mayroon yan, hindi maiwasan yan. Kasi nga, sa iglesyang ito, mga kapatid, ay mayroong mga pagtatalo-talo. May mga labanan. Dahil hindi tayo, mga kapatid, mayroon pong conflict, no? Na nangyayari. Buhat pa noon, mayroon ng mga conflict na nangyayari sa bayan ng Diyos hanggang sa iglesia nitong huling mga araw. Kaya may mga sitwasyon, panahon na ikinagagalak na may mga pangyayari na karanasan ng ating kapatid na hindi mabuti ang nangyayari, na ikinagagalak ng ibang mga kapatiran na mayroon pong samang loob, no? Ikinagagalak kung kapahamakan sa isang kapatid, kasiyahan naman sa kapatid. Mayroong ganun nangyayari sa ating iglesia. Kung mayroong malaking pagsubok na dumating, na tila ang pagsubok ay parang hindi siya makakabangon, may kagalakan na mangyayari sa ibang puso. Kasi itong nangyayari, mga kapatid, sa karanasan ni Jacob at ni Esau. Instead, magsuportahan sila dahil sa mayroong conflict na nangyayari sa magkapatid na ito, maging sa kanilang mga angkan, mga lahi, ay hindi nawawala. Ito ay nananalaytay sa kanila pong mga kaanak-anakan hanggang sa ilang henerasyon, ay hindi na nawawala ang labanang ito. Kung kaya ang Panginoong Diyos ay namamagitan, ini-intervene na ng Panginoon ang nangyayari karanasang ito. Kumbaga, ang Panginoon ay kakampi ni Jacob sa kanyang bayan. Kaya ang sabi dito, ang hahatulan ng Diyos ang mga bansa. Hahatulan ng Diyos ang Edom. Dito, mga kapatid, kung papaano nililipol ng Panginoon ang lahi ni Esau, na kung saan ito po ang mayroong siyang karakter na nasa puso o sa buhay ng mga mananampalataya nitong ating mga kapanahunan niyon. At dito ay kinamumuhian ito ng Panginoon dahil ito ang ugali na dito inubos ng Diyos ang lahing ito, at ang lahat ng mga angkan nito ay
Gusto ng Panginoon na ito'y lahat ay puksain. Kaya kung ating makikita kung papaano ginagabayan ng Diyos ang Israel, ngunit sa bundok ng Sion ay may ilang nakakatakas. At ang bundok na ito ay magiging isang bundok na banal na dako. Muling ariin ng lahi ni Jacob ang lupain na sa kanila ay pinagkakaloob. At magkakaloob naman ng lahi ni Jose. Maglalagablab naman ang lahi ni Jose. Lilipulin nila ang lahi ni Esau at susunugin ito na parang dayami na wala nang matitira isa man sa kanila. Sabi ng Panginoon, ako si Yahweh ang nagsasabi nito. Kaya, kung papaano ang karanasan ng bayang Israel na ito, na kung may natitira na hanggang ngayon sa ganitong pag-ugali ng Edom, na mayroon sa ugali sa mga kapatiran nitong huling araw na ikinagagalak ang kasawian, ang mga pagsubok, mga kapatid, mayroon pong karanasan na nangyayari na isang kapatid na pinagpala ng Diyos dahil sa kanyang una katapatan at kanyang paglilingkod. Pero sa kabila ng pagpapala, mayroon ding mga kapatid na namumuhi at naiinis. Bakit na dumadami ang kaniyang mga property? So instead na matuwa, talagang ang kanya pong hinanakit at samang loob ay lalo itong namumuo sa kanyang puso, mga kapatid. Nang ito ay nasalanta ng bagyo, dahilan din sa hindi ba nagbabago kasi ang takbo ng buhay ng taong ito. Nung siya ay pinagpala, pinagyaman ng Panginoon, nagbabago din ang kanyang takbo ng buhay. Parang mayroon ng panghihinayang. Malaki na ang pagbabago. Hindi na yung katapatan, kundi yung panghihinayang na sa puso. Kaya, mga kapatid, unti-unti na nabagsak ang negosyo ng taong ito. Na siya namang ikinatuwa ng ibang mga kapatiran. Pagka mayroon po tayong puso na katulad ng mga pag-uugali ng mga Minita, mga kapatid, kinamumuhuan po ito ng Diyos. Ito po ay yung inggit sa puso, ay ikinamuhian po ito ng Panginoon. Kaya, ang Diyos mismo ang humahawak sa kanyang bayan at nilipol ang lahat ng mga ito, mga kapatid, hanggang sa wala na silang dako pa na kanilang tatahanan. Hindi lang, isang halimbawa lang ito. Kung ang bayan, ang sanglibutan, ay hindi magbabago, maging dito sa bayan ng Diyos, darating ang panahon na maging sa buong sanglibutan. Sabi dito, malapit na ang araw na aking hahatulan ang lahat ng mga bansa, sabi ng Panginoon, na ang ginawa mo, Edom, sa iyo'y gagawin din. Ang ibinigay mo sa iba, siya mo ring tatanggapin. Sa banal na bundok ay nalasap ng aking bayan ang mapait na alak na sa kanila'y kaparusahan. Ngunit ang mga bayan na dito'y nakapaligid, higit na parusahan, higit na parusa ang kanilang
matitikman. Iinom sila nito at lubos na mapaparang. Yan po mga kapatid. Kaya, ang Diyos sa kanyang mga anak ay sa lahat ng panahon ay kanya po itong ginagabayan, mga kapatid. Ang kanyang bayan. Kaya kung anong mga blessings na ating tinanggap, mayroon mang mga pagsubok, mga kapatid, na naranasan, pero doon sa kanyang mga tapat na lingkod ay mas lalong mga pagpapala na kanila pong tinatanggap sa Panginoon. Kaya kahit saan mang dako sa buong sanglibutan, mga kapatid, ang kanyang mga anak na tumatawag sa kanyang pangalan ay kanya pong ililigtas, mga kapatid. Ang atin pong pagtatapat sa Diyos, ang atin pong paglilingkod sa Kanya ay hindi lang magbabago, hindi lang tayo makikikampi. Wala lang sa atin yung kampi-kampi. Kasi talastas ng Panginoon. Walang puso na hindi talastas ng Panginoon at ang isipan. Kaya sa loob ng iglesia, kung mayroon mang mga bangayan, talastas ng Panginoon kung ang bawat isa ay walang kampi-kampi. Kaya ayaw ng Panginoon talaga yung kampi-kampi. Kinamumuhian ng Panginoon ito. Gusto ng Diyos na ang kanyang bayan ay mananatiling kahit sa kanyang puso ay humatol na patas na ang katotohanan, ang katuwiran ng Diyos ang siyang mananaig. Hindi sa kagustuhan ng sinuman o sa kalooban ng sinuman, kundi sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya ngayong gabi, purihin ang Panginoon na sa mensahe ng awit na ibinigay sa atin din ni Brother John, count your blessing as one by one. Bawat isa sa atin, bibilangin natin ang mga pagpapala na atin pong tinanggap sa Panginoon. Kung atin pong makikita na ang pagpapala ay nag-uumapaw, wala pong rason, mga kapatid, na makikita natin ang mga negatibong bagay kahit dito sa loob ng iglesia. Mananatili sa ating puso, mga kapatid, ang kasiyahan at paglilingkod. Kahit 2, 3 lang tayo na magsamba, mga kapatid. Hindi pa rin magkaroon po tayo ng hinanakit. Bakit hindi sila nagsamba? Bagkos ang ating pong puso ay lalong humahangad na naway sila din ay makakasama sa atin pong pagsamba sa Miyerkules, sa Biyernes, at sa pagsamba natin sa buong araw sa eksaktong oras ng pagsamba. Pagpalain po tayo ng Panginoon sa gabi ito. Ito po ang aking pong mensahe. Para po sa ating pagtatapos, atin pong awitin ang I Will Sing of Jesus' Love. Who first loved me for
O Diyos namin na nasa mga langit, marami pong salamat, Panginoon, sa inyo pong pag-ibig, pag-iingat, at paggabay sa inyo pong bayan. Buhat pa ng inyong pong itinatag hanggang sa mga karawang ito na kung saan patuloy po ang inyong pong iglesia na lumalawig hanggang sa malapit na ninyong pagdating. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat isa sa amin. Tulungan mo kami, O Diyos. Alisin mo sa aming mga puso, katulad sa puso ni Esau. Alisin mo, Panginoon, ang aming mga negatibong mga bagay. Bagkus amin pong maranasan, O Diyos, ang patuloy na pagbibilang ng mga pagpapala na ipinagkaloob mo sa amin, paano kami nabubuhay hanggang sa mga araw na ito. At maglilingkod sa inyo hanggang sa mga araw na ito na amin pong napapanungkumpayan ang mga mabibigat na mga karanasan. At marami pong salamat, Panginoon. Patawarin din po kami sa mga kabiguan na amin pong naranasan na kung saan may panahon, O Diyos, na kami ay nanghihinaan ng loob, na wala ng pag-asa. Subalit, O Diyos, salamat sa patuloy po ninyong pangungusap at pagbibigay ng pag-asa, pag-aaliw na kung saan kami, O Diyos, ay magpapatuloy. Nawa ang inyong pong pagpapala ang siyang patuloy na maranasan ng inyong bayan ngayon at magpakailanman. Ito pong aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, magandang gabi sa inyo lahat, mga kapatid.